Okay, so good afternoon, class. So we will start now our lesson for this day. The session is already recorded for those who could not attend our synchronous class today. The recorded session will be uploaded in the NEO or in your group chat. I will post the link. Okay, so we will start with a prayer, requesting everyone to pause for a while for a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God owns Heavenly Father. Thank you for the gift of this moment, that we are still covered in virtue here on us. As we begin our class, we ask for the Spirit to be our partners, to be our guide, to be our comforter, and to be our consolation. God, the Holy Spirit, fill our hearts with faith, and imperial open desire of our lives. Send forth your Spirit, and there shall be unity, shall be the fellowship of us. O God, by your help and grace, let us strike the hearts of the faithful, grant that by the gift of the Holy Spirit, we may be always truly wise, and not against God's knowledge from Christ. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So once again, good afternoon everyone. Good afternoon sa tanan, no? So we will still use the chat box for us to have a discussion, interactive discussion. So I can see 25 students for now. Okay lang. We will just continue our discussion, no? But before that, let us have a recap, no, of the things that we have done last few days ago. No, you already have your exam. We have already. I know that some of your teachers already informed you about the policy of the exam. No, in our midterm we have 2 attempts. Then there are a lot of time for you to answer the questions, and then for the next exam, for another major exam, no, for next exam will be only 1 exam per grading or per quarter. So for this first grading, we have midterm and periodical, but for the succeeding grading period, we only have 1 major exam that will be periodical exam. So there will be some changes also because we are having some problems and issues about examination in the online, because there are some students have found out that they have what they call the collaborative cheating, no? Wagin na, di man na siya malikayan, or some of you attempted the first attempt, then the second attempt, some of you naka-screenshot, ang uban naka-share sa uban. So we also adjust the time limit, no, depending on the items. For example, if the total items, the minimum items for periodical exam will be 50 items, the 50 item exam is only around 45 to 60 minutes ang multiple choice ang type sa exam. Okay, I think everybody had already answered their exam. Then the activities. So we will just continue until such time that we will finish the first quarter na may ubang topics na dili na to makaya. So this topic is already uploaded the same ra gihapon last na putol man nato ni ang ang paksa natin ay ang globalisasyon. So ang kasunod na paksa nito after natin matapos ang globalisasyon ay ang sustainable development. For the meantime, in your NEO account, no, dinagdag ko doon ang PowerPoint. So ang PowerPoint presentation mismo ay makukuha na mismo doon sa NEO, sa lesson natin. So nandyan sa pinakahuling bahagi ng lesson na globalisasyon, nandoon ang makikita ang PowerPoint presentation.
tungkol sa globalisasyon. So we hope that we could finish, no, if we could finish early the globalization, then activity will be given, no, because according to our Vice President for Academic Affairs, ang mga gawain ay sa isang subject, no, in one subject there will be one activity per week. Now, regardless of what type of activity, quiz or whatsoever type of activity, only one activity per week. So muna siya ang agreement. So after probably by tomorrow or by Friday, I will be posting the activity about globalization. So now, let's have a short recap of our discussion. Tayo ay nagtapos sa ating paksa, no? Okay, sa paksa tungkol sa globalisasyon at nakita natin na hanggang dyan lang ang exam natin sa midterm sa globalisasyon. Diyan, anay nga slide. So pinag-usapan natin na ang globalisasyon ay bahagi ng talakayan tungkol sa ekonomiya. Malaking kaugnayan ang globalisasyon sa ekonomiya hanggang sa kasalukuyan. So, ang gagawin natin is I will give you the pre-activities, no, or about the globalisasyon at ekonomiya. So, ibibigay ko na pahapyaw, then in the NEO you will see the activity. So that you will have an idea of what will be our activity after the end of the lesson in globalization. So, ang inyong gagawin, no, na ilalagay ko sa NEO ay ang ekonomiya ng ating bansa mula sa kasaysayan, no, mula bago pa dumating ang mga Espanyol. So you will identify the type of economic activities, mga batas na ipinatupad ng mga iba't ibang mga panahon, sa panahon ng mga Espanyol, sa panahon ng mga Amerikano, sa panahon ng mga Hapones, at ang kasalukuyang panahon. So ano-ano ang mga economic activity na nangyari sa mga panahong iyon. We will also discuss na sa ato ang PowerPoint presentation, makita po na ako ninyo. So then ang format, naka-table na sa tabular form, you will just fill out, no, the table in order for you to complete the activity. Or na wala pa na ninyo nakita. So it is very important that you can have the PowerPoint presentation as part of a guide for you to answer the activity. Again, the PowerPoint presentation will serve as the guide in making your activity about globalization. So, para maka-answer pagig ka sa activity, you need to listen to the discussion kay nadiha ang mga kinahanglan ninyo i-input sa tabular form ng activity. So again, I'll repeat, you will look for the different economic activities, mga iba't ibang mga batas na ipinapatupad sa panahon ng mga Espanyol sa Pilipinas, sa panahon ng mga Amerikano, ano ang kanila ipinatupad na mga economic policies, sa panahon ng mga Hapones naman, at sa kasalukuyang panahon. So, mauna siya ang atong activity. Okay. Sinabi natin na ang teknolohiya, nani sa exam, ang pinakapangunahing mekanismo para sa proseso ng globalisasyon. We are done with that, no? So, ang atong topic karon is ang pinagmulan ng globalisasyon. Paano at ano ang mga ebidensya na ang Pilipinas ay naging bahagi ng globalisasyon. Bago pa man pumasok ang mga mananakop at ibang pang mga bansa sa Pilipinas, ay nagkaroon na ng ugnayan sa mga kalapit na bansa, kagaya ng China, Arabia, at neighboring countries natin like Indonesia and the Malaysians. Okay. We also discuss about, I think it is also part of your exam, about ang kaning galleon trade, Moluccas. We also discuss about that. So sa panahon na to ng mga Espanyol, marahil isa ito sa mga sagot, no? One of the answers in the activity about economic activities during the time of the Spaniards. So, mo ni siya, isa sa mga answer. So, you need to listen to this, no? Sa panahon ng mga Espanyol, paano ipinatupad ng mga Espanyol ang mga patakaran sa ekonomiya? So, mga policies, no? So, ang Pilipinas ay isa sa mga kolonya ng Espanya. So, sa pagitan ng Portugal at Espanya, ang Espanya ang Portugal ang unang bansa na naglunsad at ng pananakop, no? At ang ginto, no, panahon bakit napunta ang mga Espanyol sa Pilipinas,
dahil sa paghahanap nila ng ginto. So bakit gaano kahalaga ang ginto, no, sa mga Espanyol? Sa Pilipinas noong unang panahon bago pa man sila dumating, ang ginto ang reserve ng ginto sa Pilipinas ay napakarami at we don't know the value of gold. Anywhere we can find gold during that time. But we don't know what is the value of the gold. So ibig sabihin nasa paligid lang 'yan. Ang iba ay nakatago pero we don't know that there is a value. So during the colonization of the Spaniards, they give the value of gold. So sila ang nagsabi na ang ginto ay napakataas na halaga, may mataas na halaga. Kaya sa Europa, ang basihan ng pagiging mayaman ng isang bansa ay ang ginto. Kapag marami kang teritoryo o lupain na nasakop, pag nasa lupa, saan makukuha ang ginto? Nasa lupa ito. Meaning to say, pag malawak ang teritoryo na iyong nasasakupan, marami kang tsansa na makakuha ng ginto. At ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamayaman na deposito ng ginto. So, sa Europa, ang kompetisyon sa pagitan ng Portugal at Espanya, ang kanilang hinahanap ay ang spices, no? At ang paghahanap ng ginto. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nakakuha ng maraming ginto, ang inyong bansa sa Europa ang pinakamakapangyarihang bansa. So, anong uri ng sistema ng ekonomiya yan? So, ang tawag dyan ay it's mercantilismo. Okay, I'll repeat. Mercantilismo ang tawag sa sistema ng ekonomiya kung saan ang ginto ang nagiging basihan sa pagiging mayaman. So isa yan sa ginamit na sistemang paekonomiya ng mga Espanyol sa Pilipinas. Okay, ano pa ang kanilang pakay? Bakit sila napunta sa Pilipinas at sa iba pang karating bansa? Una ay ang paghahanap ng mga spices sa Spice Island o tinawag na Moluccas, no? Maliban diyan, kinakailangan din nila ang mga ganitong uri na mga produkto. Kape, seda meaning it is a silk, no? Ang bansang China ay mayaman dito, no? Isang uri ng tela na tinawag na seda or silk. At ang Spice Island. So, sa ganito, nagkaroon ng tunggalian. When you say tunggalian ay competition between Portugal and Spain. These two countries are Catholic countries. So because of that, the Pope is the most powerful person during that time. So the Pope Alexander VI, I'll repeat, Pope Alexander VI decided to divide the territory in the world, no? Lahat ng nasa silangan ng mundo ay pagmamay-ari ng Portugal. At ang lahat na nasa kanluran ay pagmamay-ari ng Espanya. Subalit, ang Pilipinas ay nasa silangan at bakit ito nakuha ng Espanya na ang sa silangan ay pagmamay-ari naman ng Portugal? Dahil ito sa katauhan ni Ferdinand Magellan. When Ferdinand Magellan navigated the world, hindi sa dumaan sa silangan. No? If you want to go to east, you go to east. The road must be to east road. But for Ferdinand Magellan, he wants to prove that the world is not flat and it's round. He uses the west road in order to reach east. Sa ang nangyari, ang Pilipinas ay nasakop ng Espanya. Okay. To continue, okay, we also discussed about Revolution Industrial. So that is the time in the 18th, 19th century. Kailangan ng mga Europeo, mga Espanyol, mga Ingles or taga-England at mga iba pang bansa sa Europa ng maraming mga colony o mga sakop na bansa para magsilbing bilang supplier ng mga hilaw na sangkap or raw materials. So what are the purpose? Aside from spreading Christianity, aside from getting golds, aside from also looking for spices, another reason why they colonize other country is to look for raw materials. In English, raw materials. In Filipino, ilaw na sangkap, no? Halimbawa, ang imong sapatos, ang raw material unsa man ang raw material, rubber shoes. So the raw material of the rubber shoes is coming from rubber tree. So kailangan nilang maghanap ng mga rubber tree. Pagkatapos na makuha nila ang di ba kita lang mo rubber tree. Kanabang sliceon ang iyang punuan para magtulo dito ang rubber at katong iyang fluid niya mo tong himuon nga rubber.
Example, so may mga products sa rubber band, mga plastic, o bangka ng rubber shoes. So mahitabo, dadon nila ang rubber, dadon na silang naso sa ilang country, i-process nila sa ilang manufacturing company, industry. Pag mahumana, mahimo ng sapatos, so ibaligya na po niya diri sa Asia, ang mahitabo, ato gikan ang raw materials, pero ang finished product gibuhat sa ilang country, pagka ang product ma-finish na, dadon na po sa lugar kung asa gikuha ang raw material. Ya kita ra pod ang nagpalit. Mura ba og cycle? Example, ang raw material sa furniture, for example, na kay supa. Kailangan siguro mong supa no, bangko nga nakutsyon. So ang raw material na kahoy, for example, ang kahoy nasa inyong balay. Gipalit sa mga Amerikano ang kahoy, no, giputol. So ang kahoy gidala nila dito sa Amerika. Pagkahuman, ang katong kahoy ilang i-process himuon nila og furniture o sopa. So kanahuman naman gidala na pod sa Philippines ang product nga sopa nga ang raw material ato ang punuan nga nasa inyong balay. Gidala na, gibutang na, gibaligya na sa mall. Ikaw pod ang nipalit adto. Gipalit pod nimo ang sopa, ngka oy imported ni, nindot ni. So pagabot sa inyong balay, nasa inyong balay ang sopa, pero wa ka kabalo nga ang raw material to inyo ratong kaugalingong punuan nga nasa inyong likod sa balay. So yung nga na nahitabo, meaning ang mga bansang sinakop ay nagsisilbing pinagkukunan ng mga hilaw na sangkap, or in English, the supplier of raw materials, o ang pinagkukunan ng mga hilaw na sangkap. What are other reasons nga nung sakop sila? Anak nga time. Aside from the source of hilaw na sangkap, ang hilaw na sangkap i-process nila, mahimo ng product sa ilang nasod, ibaligya na po nila sa lugar kung asa nila gikuha ang raw material. So, what is the purpose of the colony? First, supplier of the raw material. The second one is serve as pamilihan. Sa pamilihan, market, no? Ng mga gawang produkto. Mura pag ilag rata, sa ato ang gikuha ang product, ang hilaw na sangkap, gidala sa ilang lugar, ilang gi-process, kaya wala man tayong mga manufacturing industry. Mo na nahitabo sa Philippines. We have a lot of raw materials na nasa kalikasan yan. But the problem is we don't have that kind of factories that will process in order to create a finished product. So, saan yan nagsimula ang Revolusyong Industrial? This is the time. What is the Revolusyong Industrial? This is the time where ang mga gawaing, mga paglikha ng produkto na ginagawa ng kamay o manual, mano-mano, ay napalitan ang procedure at natuklasan ang iba't ibang mga makinarya. So this is the time na mas maraming mga machines ang mga nadiskubre at ginawang ang mga produkto na mas mabilis, no? Ito ay nagmula sa bansang Inglaterra or England. Okay. No, ang paligsahan nito sa ekonomiya ng mga mayayamang bansa sa Europa at Amerika ay nagdulot ng World War I and World War II. So, one of the reasons why there was World War I and World War II, this is because sa mga kompetisyon nila sa paghahanap ng mga pinagkukunang yaman o pinagkukunan na hilaw na sangkap. So, ang mahitabo, mangita silang mga koloni para dito nila kuhaon ang mga raw materials. Yan. Pag human sa raw materials, makuha nila, dadon nila sa ilang country, i-process nila, kay naman sila yung machine. Pag malikha na siya, ibaligya na po na nila dito kung asa nila gikuha ang raw material. Okay. So pagkatapos ng digmaan, umigting ang ideya ng liberalismo. From the word liberal, no, na nagsasabi na ang kapayapaan, seguridad, at kasaganahan ng mundo ay makakamit kung ang bansa ay magkakaisa. So another form of market, no, another form of economic system. Kanina sa mga Espanyol, ang ilaha mercantilismo. The second one, sa panahon ng mga Amerikano at mga Europeo, so American era na tayo. American era. After World War I and World War II, ay nabago na ang sistema ng ekonomiya kung saan ang mga nagmamay-ari ng mga negosyo, ari-arian sa lapi ay ang mga pribadong sektor or private sector or private people. At ang nagnegosyo ay pinapatakbo ng
ng nagmamay-ari nito dahil sa kita. Ibig sabihin, in capitalism o kapitalismo, ang mga negosyante o ang mga investors, sila ang nagmamay-ari. No? Hindi pinapakialaman ng gobyerno as long as hindi ito illegal. Okay, I think we have some discussion about kapitalismo. Okay, next. After World War II, no, nagkaroon ng isang organisasyon na tinawag natin United Nations. So ang United Nations, siya ang isa sa mga organisasyon na namagitan para matupad at maibalik ang ekonomiya ng mga bansa na nagkaroon ng pagkasira dahil sa digmaan. So dahil dito, nagkaroon ng isang konferensya, ang tawag ay ang Bretton Woods Conference. O opisyal na kilala ng ilang United Nations Monetary and Financial Conference. So another term for Bretton Woods is United Nations Monetary and Financial Conference. So ang mga bansa ay nagpupulong para matugunan ang problema dahil nalugmok ang mga bansa sa panahon ng World War II. So kailangan nila makahanap ng pondo para maibalik ang ekonomiya ng mga bansa na nasira dahil sa mga digmaan. No? Isa sa kanilang tinalakay ay ang pagkakaroon ng free market system. So what is free market? Okay. Free market is also known capitalism. No? Free trading, ibig sabihin, malayang kalakalan. Again, I'll repeat, the free market system is also known ang malayang kalakalan or another term for that kind of economic system. This is what we call capitalism. No? So, sa Bretton Woods, ang mga bansa ay nagpupulong upang matugunan ang problema sa ekonomiya at kanilang tinalakay na magkaroon ng malayang kalakalan. No? Free to interact, to invest, no? For example. Today, in our country, we are using the capitalism. Dahil hinahayaan natin ang mga investors, mga nagmula sa ibang bansa na pumunta sa Pilipinas para mamuhunan, magnegosyo. No? But kailangan din na mayroong mga batas tungkol sa trading or sa ekonomiya para hindi maabuso. No? Kasi kapag puro na lang imported ang nandito, kawawa naman ang mga local products. No? Di na bagita mo palit og local products kay local lagi. No? For example, yung mga sapatos, tsinelas, di ta mo palit og kanang local na supposedly dapat mo suporta sa local products. For example ha, dili ka mo palit og sandal nga dili Nike, no? Dili Adidas. Pero og tagaan ka sa imong mama og salilas nga MSA, Marikina, dili ka mo sugot anak kay pangit, no? Supposedly dapat we support local products. Kay kung imported man gyud tan-aw nato, mas ni-suporta sa product sa uban nasod. Okay. What is the reason why there is Bretton Woods Conference or the United Nations Monetary and Financial Conference? Ang layunin nito ay ang rehabilitation ng kalakalan para muling sumigla ang ekonomiya ng mga bansa pagkatapos ng World War II. So the main reason why there is the United Nations Monetary and Financial Conference is to rehabilitate the trading o ang kalakalan ng ekonomiya pananalapi, no, sa buong mundo pagkatapos ng Second World War. Okay. What are the result? I'll be back again. Ano ang naging resulta ng Bretton Woods Conference? So after sa ilang meeting sa mga bansa o United Nations Monetary Financial Conference, unsa may resulta, no? Mao ni ang result sa ilang meeting. Mula sa conference ay nabuo ang dalawang pinakamahalagang institusyon na naging bahagi at haligi ng globalisasyon. I believe you have heard this na mga financial institution naman sa inyong grade 9 na subject na economics. We have IMF. So one of the product of the Bretton Woods ay nabuo ang tinatawag na International Monetary Fund. This International Monetary Fund, ang mga bansa na naging bahagi ng World War II ay nalugmok ang ekonomiya. So, pwede silang mangutang, no? Mangutang sa International Monetary Fund. So, what are the things about International Monetary Fund?
naglatag ng mga pamantayan para sa pananalapi at pagsasaayos ng mga nasirang ekonomiya. So, meaning kasi magpautang sila. So, ang Pilipinas, isa sa mga pinakadako nga utang sa IMF o International Monetary Fund. Another thing na nabuo pagkatapos ng Bretton Woods Conference o United Nations Monetary Conference ay ang IBRD or International Bank for Reconstruction and Development. Meaning to say, both IMF and IBRD are the result of the Bretton Woods after World War II. So ang dalawang ito, ang pangunahing layunin nila ay ma-rehabilitate, ma-reconstruct ang ekonomiya ng mga bansa na nalugmok pagkatapos ng World War II. So the IBRD is also known today. Mas kilala ngayon ang IBRD o International Bank for Reconstruction and Development na World Bank. So I repeat, the World Bank and the International Monetary Fund are two of the most famous financial institutions in which you can borrow money for development, no, for economic growth, and for other reasons na may kinalaman sa ekonomiya. So I'll again, before proceeding to the next slide, I will repeat, I will give emphasis to these two important results of the Bretton Woods. Bakit nabuo ang Bretton Woods? Dahil pagkatapos ng World War II, maraming bansa ang nalugmok ang ekonomiya, nasira ang mga infrastruktura, at gusto muling bumangon ang ekonomiya. So napagkasunduan ng mga iba't ibang bansa na naging bahagi ng World War II na magkaroon ng pagpupulong upang matugunan ang mga problema sa World War II. At isa sa dalawa sa mga naging resulta nito ay ang pagkabuo ng IMF at ang World Bank. Okay, I hope you follow me. Can you still follow? Okay, thank you. For those who are writing, that's good. Okay, so this na mga tinatawag nating so we are done with those World War II. After World War II, what are the situation? So I'll repeat, I will remind you that our activities will be on the discussion, no? Akong ipabalik, no, kay para guided mo. Nana dito ang unang answer, ang answer about what are the economic activities policy during the pre-colonial. What do you mean by pre-colonial? Bago dumating ang mga Espanyol o ang mga mananakop. Pre-colonial era. Then during colonial era, marami tayo dyan. We have Spanish or the pananakop ng Espanya. Kanina natalakay natin, no, sort of review. Inalakay natin ang mga economic activities, ang mga patakaran, mga pulisiya na ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nakita na natin doon, nandun ang galleon trade, nandun ang merkantilismo, at iba pang mga bagay na tinalakay natin. So, that could be a great answer for the column for colonial era during Spanish. So, just wait for the format sa activity para ma-answeran ninyo. But for now, just a refresher in order for you to recall information about sa activity. Kaya ang activity dapat ipare sa lesson para guided para ang kung maghatag ko og activity niya wala ang guide o wala discussion, maglisod mo answer. So guide lang na siya. Okay. Umanata sa panahon sa mga Espanyol at sa mga Amerikano. So we are now World War II. After World War II, next na dayon. Okay. Wala man Japanese diri, so wala man ako na-discuss ang Japanese. I-search na lang ninyo during Japanese era. In Japanese era lang, wala na ako na-appeal. Kaya appeal naman gid ang Japanese o American era during World War II. Okay. Globalisasyon at ang mga institusyon nito. So napakalaki ng inaambag ng mga pandaigdigang regional at institusyon na paglaganap ng globalisasyon. So we have regional na mga organization, no? Nagkaroon ng malaking papel ang mga international organization like multinational corporation. Later, we will discuss what is multinational. From the word itself, multinational. Private groups and NGOs or non-government organization. So, isa sa mga institusyong ito ay ang WTO o ang World Trade Organization.
Okay, o World Trade Organization. So, isa sa mga international organization na nagtatalaga ng mga alituntunin, rules sa pandaigdigang pakikipagkalakalan. So, ang Pilipinas ay bahagi dito, dili ta makapadala og mga products sa other country if we are not a member of WTO o World Trade Organization. So, ang mga taga-lain country po, dili po sila makapadala diri og product. So, pag nag-import ka, unsa man ang import sa Tagalog? Import. Lain tong export. Import sa ta. What is import? Import sa Tagalog ay pag-angkat. Pag-angkat. So, pag ikaw ay umangkat, ibig sabihin import, nipalit ka og product sa other country. Okay. Pag-export, pagluwas. Again, I repeat. Pagluwas. Dili na luwas nga i-save ha. Lain na siya, Tagalog na siya nga term. Pag sinabi natin, ang mga produktong inuluwas ng mga Pilipino, kagaya ng kadalasan, nung unang panahon ay ang bigas, no? Number 1 exporter ang Pilipinas. But sad to say today, ang Pilipinas ay hindi na number 1 exporter. Number 1 na ta siguro sa importer. Kita na mo palit og mga bugas sa lain nasud. No, di ba? Trending kay sa Facebook nga ang mga local farmers o mga local traders, mga local rice nato dili mahalin. Kay mahal man, ganung mahal man. Mao man gid na siya ang presyo, pero kay ang mga imported na mga bugas barato, kay barato daan ito sa gawas. Nga napagid mga illegal pagyud na mga exporter nga dili mo agi og pagbayad og tax. So samot mo barato kay wala man sila nagbayad og tax. Ang mga local farmers di ba na karon ang isa ka kilo nga palay tag 14-13 sa mga local farmers. Nya kung palit kang extra rice sa Jollibee, pila man ang isa ka extra rice? Nga isa ra ka kumkum by 5 pesos, di ba? 25 pesos, gabi ka unfair kayo sa atong mga farmers. Ang farmers na to, ilang palay nga ilang saka, ang isa ka kilo nga palay, 13, 14 pesos, alkansi kayo. So, mao na. So, we have also regional organization. We have EU. What is EU? Wala ba na po nagisuwat? Para makita na kung kinsay na kabaloon sa EU. EU means we have European Union. Okay, take note for that. European Union these are an organization of the different countries in Europe. Economic ang kasagaran ani and political. We have ASEAN. Of course, you know what is ASEAN. Association of Southeast Asian Nation. Again, I repeat, Association of Southeast Asian Nation. We also have APEC. What is APEC? APEC is Asia Pacific Economic Council. Again, I repeat, Asia Pacific Economic Council. So kasama dito ang bansang Estados Unidos dahil nasa Asia Pacific sila. Ang Pilipinas ay bahagi din ito. Asia Pacific Economic Council. Okay, what? It's different from OPEC, no? OPEC. OPEC is oil, petroleum. Again, I'll repeat. Oil, petroleum, exporting countries. So, Pilipinas ay di tayo nag-i-export. So, diya pa sa ila mo palit og mga petrolyo o mga gasolina. No, again, I'll repeat what is OPEC. Oil, Petroleum, Economic Council. Oil, Petroleum, Exporting Countries. So, itong mga bansang ito ay mayaman sa mga produktong petrolyo na ibinibenta nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kadalasan, ito ay nasa Middle East at sa Latin America. Ang Pilipinas, we have sources of oil, petroleum products, pero hindi masyadong marami. Okay. To continue, ang mga ito ay mga non-state actors. Ibig sabihin, ang mga organisasyon na banggit kanina ay non-state actors. What are those? Ano man ang non-state actors? Mga bahagi ng sistema pandaigdig na hindi mga estado o bansa. So ibig sabihin, ang katong APEC, OPEC, EU,
World Trade Organization, those are not countries. So that is why these institutions are called the non-state actors. Ibig sabihin, kung pagingkag state actors, ang mga bansa na lumilikha ng polisiya. Pero katong OPEC, APEC, EU, gumagawa sila ng mga polisiyang ekonomiya pero hindi sila countries. Organization lang sila. Pero may malaking papel sila na ginagampanan. Dahil unsa man ang kaning ilang gibuhat, hinuhubog nila ang modelo, sila ang nagiging modelo sa pakikipag-ugnayan, sa pangkabuhayan, sa pagitan ng mga bansa. So sila ang mahimong ang kung third party. For example, tulo, mao ni ang Philippines, nya ikaduha, mao ni ang Philippines, ang ikaduha na country is ang US. So kaning nasa to nga ikatulod non-state actors ni like World Trade Organization. So sila ang model, sila ang mo preside, maoy moderator. So kung mayon dihado ang Philippines, musumbong si Philippines sa WTO o World Trade Organization. Kung mayon po ang US, dihado man mi sa inyong kalakalan, musumbong po sa mura siya o moderator. So kung naay mga problema about economic sa trading, diri sila sa World Trade Organization. So ang tawag sa kanila, non-state actors. Sila din ang nagdi-declare ng iyong halaga ng iyong pera. So, sir, nganong dili man ta pwede magbuhat og daghan na lang kaayong kwarta kung pobre man kayong Pilipinas? Kung ang Bangko Sentral ng Pilipinas di ay sir, magbuhat na lang di daghan kay kwarta, kaya man na nila magbuhat niya, ipanghatag na siya sa mga pobre. Nganong di man na buhaton sa Bangko Sentral ng Pilipinas? Because we are under sa tinatawag natin exchange rate regime. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maglikha ng maraming pera na hindi humihingi ng pahintulot sa mga ganitong uri ng mga institusyon. So sinusunod nila halos lahat ng mga bansa ang bahagi ang halaga ng pananalapi. So ang value sa atong kwarta naglain-lain. So kinsa may mo decide ana kaning mga non-state actors. Dili pwede nga ang maingon uy dako dapat ang piso kaysa sa dollar. Dili ang mga country ang magbuot ana kay kung ingana magkagubot. Kay maingon day ang US uy dako kung kwarta kaysa sa euro, dako kung kwarta kaysa sa Philippine money. Dili ang mga country ang mo decide kung unsa kadako ang halaga. It's the non-state actors. I repeat. So the purpose of having the non-state actors katong mga financial institution, sila ang mo decide kung unsa kadako ang value sa imong kwarta. Mo na, for example, ang $1 is equivalent to 48 pesos. Dili ang Philippines o US ang nag-decide ana, kundi kaning mga non-state actors para may bawal man depende sa economic activity ninyo. Okay, next, global production process. Paraan ng paglikha ng mga produkto sa iba't ibang panig ng mundo. Ngano mang matinga ka nga ang mga products sa Philippines, na mga imported nga products, nga gibuhat mismo sa Philippines. Imported man ka, nganong dire man? Sa may example ana. Example, ang Coca-Cola, again class, Coca-Cola is an example of a multinational corporation. No? Sir, kaning Coca-Cola dili man ni sa Philippines. Yes, dili na sa Philippines, pero naa sila'y company diri sa Philippines nga mobuhat og soft drinks nga Coca-Cola. So, ang tawag ana is global production gihapon. Ngano man, kanang Coca-Cola or Coke dili na sa Philippines, pero naa sila'y mga factory company para diri ana magbuhat. Example, McDonald's. Ang McDonald's dili man na sa Philippines, dili man na local product, imported man na. Pero naa sila ay company dire para mo create og mga food sa McDonald's. Like automobile or sa Bisaya pa kutse, no? Ngano mang naantay mga kutse dire like Toyota, like Mitsubishi, Isuzu, Hyundai, uban pa na makapalit man din tawag sakyanan. No, diri ana na gi-assemble sa Philippines sa mga ilang mga factory. Pero that is a global production process. Kung wala na diri, mas mahal na siya paliton kaya ipadala pa din na nimo diri ang sakyanan, so mahal kaayo. Ingana ang mga example sa multinational corporation. So mao ni siya, walang ning padak-on. The multinational, unsay diferensya sa multinational o sa transnational?
Anyway, na naman sa inyong ngayon, makita na ninyo. Ang MNC, ang pangkalahatang katawagan na tumutukoy sa mga namumuhunang company. So like, kato kung giingon sa automobile or sa cellphone, manguhunan sila, magbuhat sila company diri na McDonald's, Coca-Cola, Google, Uber. May Uber karon, kaya ang Uber ipalit naman sa Grab, no? 7-Eleven, Toyota, mao na siya. So, ang transnational ay tumutukoy naman sa kumpanya o negosyong nagtatag ng pasilidad sa ibang bansa. Ang kanilang servisyo ay pinagbibili, no? So, balik ko na ko. Ang transnational, for example ha, you listen para ma-compare na to. Ang transnational versus multinational. Si transnational, ang company nila naaragid sa ilang country. Ang product na ilang gibuhat, gibaligyan nila sa other country. No? Si multinational companies, naakoy company sa amo ang country, naapog ko'y company dira sa other country. Nga pwede na pod buhaton dira. Sa transnational, walay company sa uban nasod nga baligyan. Product na lang ang moabot sa inyo ha. Wala gina siya symbol. Kita mo na inyong cellphone sa likod ay nakabutang diya, made in China. Sample ha, sample lang. Kung made in China na siya, saan na siya? Multi o transnational? Trans. Isa akong explanation kaganiha. What do you think? Pag na nakabutang, di ba, ang cellphone na nakabutang made in China. Trans. Trans or Transnational. huh? Transnational. Correct. Very good. Trans. Kay made man. Ibig sabihin, hindi yan nilikha dito sa ating bansa. But that is, that product is considered part of export gihapon. Sample. Ang sakyanan na Toyota assembled in the Philippines. Multi o na trans? Multi. That's good. So, that's very good, no? You are listening. Thank you so much. Dali ra kaayo. Basta, for example, McDonald's sa Butuan. Multi. Oy, McDonald's sa Butuan. Multinational. Multi. Pero kanang chicken dira kanang chicken sa McDonald's wala na diri sa Pilipinas. Ginalito sa lugar kung asa na kay sekreto ra baya na nila. Kung di na pwede. Dili man lang di na to masundok. No, kana mga friends ka tabang man nilang french fries. Nganong tabang nganong dili man parehag lasa sa Jollibee ang McDonald's kay ang sa McDonald's western man gina ang ilang taste ana, di ba? For example, kani Jollibee sa United States. Di ba na Jollibee sa US? Multi on pabaliktad ni ha? Multi o transnational? Okay, multi. Sir. Pero atua kita tag correct, multi siya. Basta mahag mong mga trans. Kay ngano kay atua man gyud no babalik ka ba pero Nokia made in Denmark. Sample na. Made in Denmark, sold in the Philippines. Transnational. Correct. Ana. So, thank you. Very good. So, makasabta na dahil nato. Imported oil products. Exported oil products of Petron in Nasipit. Trans o multi? Ha? Again, I'll repeat. Exported petroleum product Petron branch in Nasipit. Multi o trans? Trans. Trans, yan. Ano man? Nag-i-export. Dili, wala man ang Philippines, ang Petron, gihimo na ng baligyaanan. Dili na ato ang, wala na diri gi-process ang gasolina. Isakay ba ng tanker? Kailan mong tanker? Ang barko ba nga ang sulod gasolina, i-travel na nila, ibutang nila sa gasoline station. So ang tawag ana transnational companies gihapon. Kay wala man na diri sa Philippines, di naman na i-assemble, igo naman na itubil. So ingana ha. Okay. So I hope you understand already so that we can proceed. Okay. Now,
ang World Trade Organization ay nanggaling sa GATT or GATT. No, before natawag siyang World Trade Organization, ang tawag sa kanya ay General Agreement on Tariffs and Trade. Yan. Tariffs and Trade. Kasunduan ng mga bansa na nagtatakda ng panuntunan at patakaran sa pakikipagkalakalan. So GATT today is called WTO. Before it was called WTO, the name is GATT or also known GATT. No? Ang GATT ay nilagdaan ng 23 mga bansa sa United Nations Conference on Trade and Employment on 30th day of October 1947. So what's their their layunin or objectives? To limit the barrier, no? Kung magdili ka makasulod sa una, mamaligya ka, for example, taga Philippines ka, mamaligya ka sa US, dili ka kasulod dito But because of GATT, no, or GATT or the World Trade Organization, nagkaroon ng kasunduan nga ayaw na tagaig barrier o atang. For example, kaniyang cellphone nga gipalit. For example, diri na sa Philippines gibuhat niya. Diri apod ni sa Philippines gi-assemble tanan sa US. Ang kaning for example lang ang Samsung diri na sa Philippines. Ibaligya ni si Samsung dito sa US. Kung wala ang GATT, dili ka kasulod. Karon kay pagsuda na imong product dito mubayad ka og sa may imong bayad sa tawag. Ibaligya man nimo imong cellphone dito sa US. Tax, unsa nga tawag sa tax? Ang tawag nga tax, basta pang trade gali, ang tawag na is taripa or tariffs. Again, tariffs o taripa. Okay. So, dahil sa GATT at World Trade Organization, ay nabawasan ang mga barriers. So, ibig sabihin, mas dali na ang malayang kalakaran. Ibig sabihin, dali na makasun ang product sa Philippines sa US as well as US to Philippines. So, ibig sabihin, malaya ang kalakalan dahil nagkaroon ng kasunduan. As long as ikaw ay nagbabayad ng tariff tax. Again, what is a tariff tax? A tariff tax is a tax paid for a product to be traded into other countries. So, mao na. Mapod na ang mga tax na ibayad nimo basta iluwas nimo ang produkto sa lain country. Okay. So, para mapangalagaan ang ekonomiya ng mga bansa, para paspas ang pagbaligya, wala na daghang barrier, mao na ang GATT o the World Trade Organization, gitanggal nila na ang gitawag na protective barriers o protective measure. Pero, dapat dili madihado ang mga local products. Sa Philippines, luoy kaya itong local products because sa mga trade. Ano? Dili man ta mo palit og mga product nga Philippine made. Nabatay mga product karon nga Philippine made nga inyong gamiton. Dili kayo mong gamit mong gamit mong Cherry Mobile. May palit mong Cherry Mobile. Wala. That's a local made cellphone pero walay ni palit ang namalit iPhone, Samsung, Oppo o guban pa. So, ano mangyayari sa local industry sa Pilipinas? Pildigin. Mupalit ba kag rice nga walay brand? Mupalit kag mga bugas nga gitawag na to o kanang good luck, mga Pilipino man na. Kung palit nimo kanang mga beer rice o mga yang chow, mga ingana na mga bugas, alkansigid kayo nga itong mga local farmers. Kaya mas mo-support man tato sir, barato mag-isyon niya alami. Niya ang local rice noon sir kay mahal. Nya usay way lami. No mo po no mo nang ikaw nga nay kwarta mo palit kag lami. So wala na itabo. Example lang ni siya sa kani mga product. Paano kaya matutugunan ang mga suliranin? There are problems. Ngano man, usa may side effect or negative effect kung naani sila na mga companies. Usa may mahitabo, ang mga local industries will be affected. No? Kung palit makag sabon nga locally made, kinahanglan na ginay Procter & Gamble safeguard ug uban pa. Kanang safeguard dili na Philippine made, Procter & Gamble na siya. No, mupalit pa kag bag nga ordinaryo lang, dili. Kung gamit pa kag cellphone nga Philippine made, magpatubil ba ka sa mga walay brand nga mga gasoline station, dili, di ba? Mutubil gigat Shell, Petron, kanaging mga dagko. No? Ang Petron Philippine din na, by the way. Petron Philippine din na siya kay San Miguel Corporation man. Ang Shell ra ang multinational. Okay. Last slide lang ta before we end.
Okay? So, mao na ni ang mga protective barriers para dili masyadong problema ang mga local industries and economy. We have tariff. Muna akong gisulti kaganiha. Tariff is buwis sa mga imported products. So, kung na-imported products sa mabot sa Philippines, patawan niya ng buwis, ang tawag dyan ay tarifa. Yeah, next is quota. Mao na akong giingon na dapat dili daghanon og import kay luoy kayo. Ang word na quota is limit. Limit. Again, I'll repeat, the word quota is limit. To limit the export. Ibig sabihin, kung naay 100 ang demand sa isa ka Pilipino is 20 ka cellphone, ang i-export na to ana 5, dapat ang 15 local na siya nga cellphone ang ibaligya. Ya, umusog ba yung demand kay mo mahal? Ana, quota. Next is ang non-tariff barriers. Batas o patakaran na ipinapatupad upang masiguro, muna kong giingon, kaning tulo mo ano yung pinaka-importante para masiguro ang mga local na ekonomiya sa isang bansang mga ngalakal. Insay pildi, basta yung local industries. Local yun. Local kayo ang mga local economy nato. Dili na masuportahan, dili. Adto kag mall, mupalit kag branded, di ba? Di man ka mupalit og kuan ka ng mga walay brand nga dili ilado. Ang problem sa Philippines nganong ang ato mga local products dili kay mahalin. Poor ang quality sa production. Poor ang quality sa production nga kapangit ani nga sapatos dali ra mo daot. Kay poor man ang quality, wala man tay daghan kay nga mga factory, mga nindot na mga facilities, machines nga mupaspas ang production. Okay. Any question? Any question? Di alam tataman mo na ang last slide nga akong i-discuss. Then by to just update your NEO kay mugawas na dito ang activity. Wala na question? If there's no question, no, we will end our lesson already. So just ato mga wala nakasulod, pwede ra ang recorded ako ra i-upload. Okay, just type see you next meeting if there's no question so that we can end our session today. See you next meeting for those who don't have any other questions related. Thank you so much for participating today. Thank you so much for listening. The PowerPoint presentation is already there. Thank you so much. Okay, see you next meeting. Thank you. Goodbye. Bye, guys. Bye, sir. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir.